So, magandang araw. Ang topic na to ay controversial kasi tatalakayin ko yung mga pangit. Ito napansin ko ewan ko bakit karamihan ng mga pangit din yung ugali. Kasi mga katrabaho ko na pangit din ang ugali, promise. Hindi ako sa hater. Naman ako open naman ako sa mga sa ugali ng tao Kaso ito talaga napansin ko. Gaya na itong nasa likod ko. Nag-iingay yan. Tapos sabay ang lakas ng boses. Tapos pag kumakain dun sa kusina, makalat. Tapos parang di naliligo rin ata. Duling to duling Yung mata niya ganun. So, yun yung napansin ko. Tapos, etong mga pangit na to, siguro dahil sa itsura nila, pangit din trato sa kanila, 'di ba? So parang pumapangit na rin yung ugali nila, nasi-shape na rin kasi nga pangit sila So may korrelasyon din kasi yung ganun yung merong video ni Bill Gates ba 'yon? Bill Gates, so masi-search niyo yun sa sa YouTube. Nung college pa siya, parang may tao na nagbato sa kanya ng cake. Binato siya ng cake. Hindi siya nirespeto, ganun. Kasi 'di ba pangit si Bill Gates, 'di ba? Kahit mayaman. So usually yung mga ganun, kaya yun, ginawa niya para magigante, bakunahan lahat ng mga tao. Yung binakunahan lahat ng mga tao na ng alam mo na, yung para sa pandemic na hindi naman totoo. Nakalokohan lang para mabigyan ka lang ng bakuna. Umikli buhay mo. So, yun yung napansin ko sa mga pangit. Pangit din ugali nila. Pati yung mga katrabaho na pangit, ang pangit din ang ugali. Yung may mga itsura, hindi ko naman nila lahat pero malaking porsyento talaga na pangit din ugali. Yun yung napansin ko. Kasi nga, siguro sa upbringing na rin, background, yung mga pambubuli na naranasan nila, ganun. Halos lahat naman tao nabubuli Kahit nga ako, nabuli din rin ako Pero may time rin na ako rin ng bully. Yung mga prep siguro ako hanggang grade 1. Kasi pag-transfer ko nung grade 2 sa bagong eskwelahan ko nun, pinagtulungan ako kasi hindi ko kaya sila Hindi nila pala ako kaya na mag-isa. Alam mo yung one-on-one na away ng mga bata. Hindi nila ako kaya. Kasi, alam mo bakit? Hard hitter ako ng bata ako kasi nakita mo yung buto na yan. Ayan, yung buto na yan. Tingnan mo naman itsura para ka na naka-asero. So, kung matamaan ka nito, dudugo talaga yung mukha mo. Dudugo talaga yung mukha mo. Taka magkaka-black eye ka. Meron ako nakaklase na tamahan ko na ito Isang suntok lang, black eye agad siya So, pag hindi nila kaya, talagang pagtutulungan ka. Yun napansin ko ng mga pangit. Kasi, yung mga pangit, insecure yung mga yan. Kasi, naiinggit sila dun sa may mga itsura. Alam nila yan Tapos sabay. Kaya hindi ako lumalabas dito sa kwarto ko kagaano. Kasi yung mga kasamahan ko, merong iba dyan na naiinggit. Tapos meron ka pang status. 'Di ba? Tatanong-tanongin ka trabaho mo. Pag nalaman nila na professional ka, na insecure na yung mga yan. Isipin nila, ang dami mong pera, mga ganyan. Alam mo naman yung mga tao superficial. Pag nalaman yung profession mo, tatanungin ka pa ng magkano kinikita mo per oras. Pag nalaman nila na malaki kinikita mo, ganyan naman dito sa buhay. Parang, ang rule kasi sa life is, either ikaw yung prey o ikaw yung mambubuli. Ganun lang naman yun Ikaw yung prey, yung mambubuli. Yan, nangkakalabog din siya. Yung dito sa gilid ko, nag-iingay. So, ginagawa ko, ginugulo ko rin siya.
So, ganun lang yun. Kasi pagka pinabayaan mo to mga demonyo na pangit na to, tutuloy-tuloy yan din to. Kaya hanggat maaari, hindi ako nakikipag-usap eh. So yun, mabalik tayo sa topic. Mapapansin mo to, totoo kaya itong kasabihan na to, pag pangit, pangit din ugali. Ewan ko pero yun yung napapansin ko talaga eh. Meron naman din may itsura na pangit din ugali. Kagaya nung mga nakatrabaho ko rin dati na may itsura naman pangit ugali. Pero hindi eh. Yung may itsura talaga, yun yung mababait eh. Yung mga nagbibigay pa sa akin ng mga pagkain, ganyan. Pero yung mga pangit, sila pa yung may naka-date nga ako. Sa totoo lang, pag makikipag-date ako na yung mga pangit, doon ako nahihirapan eh. Sa totoo lang. Kasi nga, di ba sinabi mo, mga 10-10. Lahat ng babae, inisip nila 10. Yung mga pangit kasi maraming expectations yan. Tapos, parang gusto nila ikaw lagi, taya, ganyan. Yun yung napansin ko sa mga nakadate ko ng mga pangit. Parang, ang hirap nila pakisamahan. Mahirap pakisamahan yung mga pangit. Yun yung napansin ko. Kayo, ano bang nyo? Ano bang obserbasyon nyo? Pero hindi ko to nilalahat Meron naman din pangit na mga mababait. Gaya nung kasamahan ko dito, binigyan ako ng heater. Maliit siya na lalaki, tapos may problema sa mata. Mabait naman din siya, may kapansanan. So, mabait naman siya. Pero itong isang kasama ko dito, na yun, duling. Magingay, lakas pa ng boses, tsaka makalat kumain. Yun lang pansin ko sa mga pangit na tao. Sa katrabaho mo, ganyan. Siguro, sa na rin yan. Kasi usually, mga ganito yung mga pangit itsura. Napansin ko, ito yung mga nagtatrabaho sa mga mahihirap na trabaho. Gaya ng mga SG, ganyan. Yan, mga nakikita ko dito. Construction, mga ganyan. Yan yung mga trabaho ng mga pangit. Kasi yung mga pangit din, may pagka-low IQ din yung mga yan eh. Bukod sa mahina utak nila, ayaw pa nila mag-aral. Di ba yung mga YouTuber, yan, si Ramos, hindi nag-aaral yan. Pangit siya eh. Hindi siya mag-aaral, pero naging yumaman siya dahil sa kapangitan niya. So, yun yung napansin ko sa mga pangit. Ang pangit din pakisamahan. Tsaka, merong ibang pangit na basta ma-judge mo talaga ugali ng tao sa mukha pa lang kung mabait eh. Kahit naman ako ganito ako magsalita, prangka eh. Pag ginudge nyo yung mukha ko, makikita nyo sa mukha ko na mabait yung itsura ko. Mabait. Merong ibang mga tao talaga na sa itsura mo pa lang, malalaman mo na ito hindi to gagawa ng maayos. Which is tama talaga na lumalabas sa itsura yung ugali ng tao. Naniniwala ako dun kasi parang may genetic something yan na load. Genetical load. Kuwari, yung parents nyo, pagpanganak sa inyo, na nakaranas ng mga hirap, ganon, bago ka ilabas. So, yung mga hormones na yon may posibilidad na mapasa sa anak. Tapos, yun yung magpo-produce ng genetical load nung parents na yon, nung nanay. So, kaya lumalabas yan dun sa ako nanay ko kasi masayahin yung nanay ko. Kahit na hindi sila mayaman, masayahin yung nanay ko. Kaya, siguro, ganito yung itsura ko. Na mukhang maamo. Pero yun nga, yun kasi, pero malalim na topic na yun. Kasi sinasabi ko sa inyo tong black pill na to. Malalim to hindi lang to basta sa looks na na kunikwento ko dito. Marami tong yung mga upbringing, ganyan. Tapos sabay yung mga hormones. Yan yung mga
Yan yung mga nakaka-apekto sa itsura ng tao. Hindi lang siya yung pure genetic. Kasi meron din ako nabasa sa Reddit na parehong sub 5 yung nanay at tatay. Tapos, yung anak, kuwari, 4 yung anak nila. O, yung tatlo, hindi maganda yung genetic. Tapos yung isa lumabas, naging Chad or Stacy. Nangyayari yun. Hindi siya 100% na genetic talaga na ano. Minsan kasi yung nature medyo mahirap basahin yung nature kasi meron naman dalawang may tsura. Pogit maganda, pero yung anak nila hindi maganda. Kagaya ni Vic Soto tsaka ni Pauline Luna. 'Di ba si Vic Soto, pogi 'yun Tapos si Pauline Luna, si Vic Soto 5'11 'yun Alam ko 5'11 height nun. Tapos si Pauline Luna may itsura rin. Tapos yung anak nila, maitim na hindi mo alam, parang nagbebenta ng itlog sa labas. Nagbebenta ng itlog. Pero hindi to inaano, parang hindi kasi kahawig, parang hindi kahawig hindi nagmana sa nanay at tatay. Naging sub 5 yung anak nila na babae. Pero buti na lang babae kasi kahit na sub 5 na babae yun, magkakaroon pa rin yun na magkakaroon ng karelasyon. Pero kung lalaki ka sub 5, medyo mahirapan ka. So, yun yung mga napansin ko. Depende kasi yan sa kinakain, tapos genetical load. Yun yung sinasabi ko, yung mga undernutrition na parents, tapos yung mga paghihirap ng parents. Syempre nakaka-affect yun sa sa condition ng emosyon ng nanay at tatay pag nai-stress. Yun, stress load. Stress load tawag nila doon, stress load. Yung stress kasi, lalabas yan sa mata mo, magkaka-wrinkle ka, tapos guwit-guwit sa mukha. Pag nai-stress ka, yung mga burnout na na tao, ganyan. So, kayo, ano ba napansin nyo sa mga pangit? Yun lang napansin ko na na kung sino pa yung mga pangit. Usually yung mga babaeng pangit. Tapos sabay papangit din ang ugali nila. Tsaka yung mga lalaki rin na pangit na yung may feature na parang hindi gagawa ng maayos. Totoo yun. Nalalaman ng yan ng babae yan Ako nga nalaman nga ng girlfriend ko na mabait ako kasi sa itsura ko Siya naman din, kaya gusto ko siya kasi mabait din siya sa akin. Tsaka nakikita ko rin sa itsura niya na mabait siya. Actually, wala ako naging girlfriend na salbahe. Meron pala yung pangalawa. Yun, butya, lagi akong taya dun. Pangit yun, pero maganda yung katawan niya. Maganda yung katawan niya, Coca-Cola yung body, tsaka 5'4" yung height niya. Pero napapangitan ako sa ugali nun. Kaya ginawa ko dun. 3 buwan lang 3 buwan lang kami nun Tapos ginawa ko yun lang, twice a week lang. Hanggang matapos yung 3 months, iniwalayan ko na yun. So, yun lang napansin ko sa mga pangit na tao. Tapos kumakatitig sila. Napansin ko to yung mga pangit na nagtatrabaho dun sa kusina namin. Sinisigaw-sigawan niya yung Indian yun Indian na babae. Tapos may mga Pilipina dun ng mga kasing height niya lang din. Sinisigaw-sigawan niya yung mga Pilipina na nagtatrabaho. Pareho lang naman sila ng status. Wala namang senior sa kanila. Pareho lang sila ng kita. Tsaka, yun napansin ko, sinisigaw-sigawan niya. Ang lakas ng mga boses. Parang yung mga pangit, hindi rin maganda makitungo Parang, hindi ko alam bakit ganon sila. Genetic load nila, bakit ganon. Yun yung na-experience ko Meron din akong bakla na katrabaho dati. Tuwing makikita ako, lagi ako inaasar Sarap ireklamo Pangit-pangit naman niya, mukha siyang Shrek.
Hindi naman sa nanglalait pero hindi mo talaga maiwasan eh. Mga pangit talaga na ano eh. Kaya hindi mo ako masisisi na ano eh, lukis ako eh dahil napansin ko talaga to eh na ano eh. May nag-comment rin dyan eh, yung mga gwapo daw mababait eh. Totoo yun, promise. Yung mga may itsura sila yung mga mababait. Na ano, sila pa nga yun niloloko, bina-blackmail ng mga babaeng pangit. Kasi 'di ba yung mga lalaki may itsura, pumapatol din yan sa pangit eh. Kasi nga, kung sino magkagusto sa kanila, pinapatulan nila. Tapos yung mga pangit na naging ex nila, blackmail sila. Tapos sususian yung kotse, yung gagasgasin ng susi. Tapos yung motor sasaksakin ng ng kutsilyo, yung mga ganyan, yung mga strategy ng mga pangit. May inis sila dun sa lalaki, bakit sila iniwan? Magtaka sila dahil pangit sila, pangit yung ugali nila, kaya sila iniwan. Kung submissive ba naman sila, tapos hindi palibre ng palibre. Kaso hindi mangyayari yun dahil babae gusto laging libre. Kahit mayaman yung babae, gusto nila laging libre. Biruin mo kahit pasabihin mo na multi-millionaire yung babae. Gusto talaga niyan libre. Kasi nga ano yan eh, hypergamy yan. Gusto nila lagi silang lamang. Lamang, puro lamang. So yun lang napansin ko sa mga pangit. Lalo na yung mga babaeng pangit. Merong isa akong katrabaho bag eye siya, ganun yung mata nyo. Tapos sabay nakita niya ako, sabi, speaking of the devil, gumanon siya sa akin. Sabi ko, tang ina nito. Sabi ko, ganun. Sabi ko, wala naman akong ginagawa dito sa gagawin to. Pero hindi ko na siya nakikita, lumipat ata ng lugar. Na-insecure kasi sila eh. Dahil nandun lang naman ako para magtrabaho. Napansin ko to sa mga pangit eh. Parang may hinanakit na ako sa mga pangit. Na kasi yung trato nila sa akin di maganda talaga, promise. Kung sino pa yung mga pangit na yun pa yung pangit yung trato. Pero may mga itsura. Yun pa yung kinakausap ako. Tapos mabait. Mabait pa sa akin. Pero syempre yung kabaitan na yun, may expectation din yun na tumulong ka rin pabalik, ganun. Alam ko naman yun, yung mga ganyan. Tawag nila dyan, utang na loob. Kaya hanggat maaari, lumalayo ako sa tao eh. Hindi ako nakikipaghalubilo eh. Lalo na sa mga normie, kasi yung mga hive-minded na tao. Alam ko naman, usually yung mga tao, normie naman eh. Yung mga pangit, bihira lang yan. Parang chad din yan, rare. Hindi, maraming pangit talaga eh. Pumupunta ako ng mall, ang daming pangit. Sa kalsada. Tapos, wag na tayo magpaka-hipokrito dito. Excuse me. Pag nakikita nyo yung tao, una nyo tinitingnan mukha. Tapos, base sa mukha nyo yun, meron na kayong basa dun sa ugali ng tao. Ginudge nyo na yung buong pagkatao. Totoo to, di ba sinasabi nila, don't judge the book by its cover. Pero, ang totoo talaga ay, i-judge mo talaga yung book by its cover. I-judge mo talaga kasi, yan eh, biological instinct ng tao yan. Hindi magkakamali yan, totoo yun. Merong iba na mapipicture out mo talaga yung ugali ng tao. Tapos, pag nakasama mo ng matagal, lalabas na yung tunay na kulay. Dun mo malalaman, tama ka pala. Sana hindi ka nag-doubt, tama ka pala. So, paano? Yun lang siguro sa mga hinanakit ko sa mga pangit. Kasi pangit din trato nila sa akin eh. Di panindigan na natin. Yung mga pangit din, pangit ugali. Sige, peace.